Alright, so now, once na meron na tayong model nitong bridge deck, ang gagawin lang natin is, i-select natin yan, and then under application and component, makikita mo rito na meron tayong define custom component. Define custom component. So sa define custom component, i-select lang natin yung part. Okay, select natin yung part. And then, type mo rito yung bridge underscore deck. BDeck. Okay? Define. Paki-guide sila. So to continue, part and then BDeck and then next. And then in the component, select the objects that will form custom component. Na-select na natin, di ba? So kaya ngayon, once na na-select mo siya, itong next, pwede mo na siyang maklik. Pero kung wala kang nasa-select, hindi mo makiklik yung next. Okay? Na-select na natin siya, pre-selected, next. And then pick part position. So i-pick nyo yung top, 1, and then 2. 2. And then finish. Ayun, meron na tayong BDeck. Ito. Lagay nyo lang siya sa add to favorite. Yan na yung BDeck. So once na meron na tayong, nagawa na natin yung custom component part, lalabas siya dito sa application and component, tama? Basta i-search nyo lang yung BDeck or something. Or kaya, i-add nyo siya sa favorite para madali nyo makita. Favorite, eto, BDeck. Okay? So ngayon, look. Kapag pinik ko yung BDeck, and then nagpick ako 1, 2, 7,000, no? Or 10,000. Hindi pa rin siya susunod sa 10,000. Kasi wala pa tayong ginagawang binding. Okay? Wala pang binding. Ibig sabihin, as normal pa lang siya. Kung ano yung pagkakagawa natin, naka-fix pa rin siya doon sa position na yon. So ngayon, paano natin gagawin na kapag nag-pick ako ng 2 points, susunod siya doon sa pick 2 points ko. Okay? Eto. Select mo siya. Select. Make it sure na nakaselect yung component nyo. Select component, ha? Kasi kapag nakaselect lang yung objects and components nyo, hindi nyo mai-edit. Okay? So select component and then right click, edit custom component. Okay? Edit custom component. So ito na ngayon. Ito na yung custom component natin. So kung mapapansin nyo, itong custom component ay similar doon sa ginawa nating yung ginawa nating profile kahapon. Similar yung setup niya sa profile kahapon. Meron tayong formula na gagawin. Okay. And also, you will find this custom component editor. Nakita niyo yung custom component editor? Sa taas. Okay. Nakita niyo yung boundary plane? Paki-change yung boundary plane sa component plane. Paki-change yung boundary plane sa component plane. Once na ma-select natin yung component plane, and then i-click nyo ngayon itong bridge deck natin, makikita nyo yung handle, di ba? Yung handle na yellow at saka magenta. Itong handle na to, yellow and magenta. I-select nyo muna yung yellow. Click nyo yung yellow, click. And then right click, and then makikita nyo bind to plane. Bind to plane. Okay? And then hanapin nyo ngayon yung plane niyan. Ito. This one. Hanapin nyo yung box na yon sa gitna. Okay? And then click. So makikita nyo yung D1 is 0. Ha? Sa gitna. Ulitin ko yung dito naman sa magenta. Right click. Bind plane. Ayun. Click. And then meron akong D1 and D2 under component plane. So after that, close natin. Close and then say yes.
Pag say yes, tingnan nyo ang mangyayari. Delete and then mag-create uli ng bago. 1, 2. Hanggang dito, oh. Musunod na siya. 1, 2. 1, 2. Iba-ibang length na siya, oh. Beam command. Hindi na beam. Ano na yan? Component na siya. Wala na siya sa beam command. Nasa command na siya ng component. Ito nang isi-select nyo. Ito, oh. So, kung mapapansin nyo, hindi na ako sa beam kumuha. Dito na ako kumuha sa component dahil ito na siya. Di ba? Kaya lang, this one is, kumbaga, very simple kasi wala pa naman siyang kung ano mang kailangan natin. Pero halimbawa lang, lagyan natin siya ng PT block dito sa ilalim. Lagyan lang natin ng simpleng block. Tingnan natin kung paano natin mapapagana siya, no? So, okay. Kung gusto nating maglagay ngayon ng information dito, so hindi na natin siya ilalagay outside ng custom component kasi hindi siya mapapasama sa loob. Kailangan nating i-add yung block na gusto nating ilagay dito sa loob na ng custom component. Para pag ginamit natin, kasama na siya. Ngayon kasi halimbawa, di ba ginamit natin tong custom component dito. Pag naglagay ako ng beam dito, halimbawa, naglagay ako dito ng beam. Beam na let's say 1,000 by 300. Okay? Lagay ako ng beam dito. So, front and then front. So, halimbawa, itong beam na to, hindi siya kasama sa custom component. Kapag nag-pick ako dito, wala pa rin yung beam. Kapag nag-pick ako, hindi pa kasama tong beam. Pero, kung ilalagay ko yung beam sa loob ng custom component, okay, look ha, kung ilalagay ko tong beam sa loob ng custom component, halimbawa, edit custom component, from here, ilalagay ko yung beam, halimbawa dito, okay, sa ngayon, dalawa pa lang yung ating formula, no? From here, maglalagay ako ngayon ng beam sa gitna. Itong beam na to, 1, and then 2. Oops, sorry, hindi pala to. Ano yun? 1,000 by 300. Okay? 1,000 by 300. Front. Sabihin natin 1,000 by 500. Or 1,500 by 500. Okay? Pero, ito, ilalagay natin sa halimbawa, move. Yung direct modification, naalala yung direct modification? So, i-adjust natin yung length nito. Halimbawa is 1,000, less 1,000, and then dito is less 1,000 din. Ayan. And then turn off the direct modification. So, nasa gitna lang yung yung PT box natin. So, halimbawa, ilagay nyo muna yan sa loob. And then, after na ma-insert nyo siya dyan, pwede nyo siyang i-right click and then add to cache unit. Add to cache unit. Bakit add to cache unit? Para siya ay maging part noong concrete na yon. Add to cache unit. Pero, ito, kailangan natin itong i-refresh. Para, kapag isinelect natin, halimbawa, isinelect natin itong bridge deck, mag-highlight yung part. Pag isinelect natin itong part na to, mag-highlight siya dito sa browser. So, ibig sabihin, itong part na ito is part, itong box na ito is part na ng ating custom component part. Bakit? Kasi ito ay iminodel ko sa loob ng custom component part. Ngayon, kung gusto natin na lagyan siya ng parameter, paanong parameter? Halimbawa, itong handle na to, ibabind ko sa boundary plane. So, right click, bind to plane. Ito.
Makikita nyo 1,000, add parameter, and then this one is equals to this one is 1,000, and then D3 is equals to P1. Enter. So, ibig sabihin, makokontrol ko na ngayon yung distance. Tingnan nyo ha, sample. 1,000, di ba? Pag ginawa ko tong 500, look what will happen. Pag ginawa ko tong 0, pag ginawa ko tong negative 500, so nakokontrol ko na siya ngayon. Parametric na siya. So, halimbawa, 1,000 ulit. Okay? Ulitin ko lang ha, ulitin ko. Same thing ha. Wala akong babaguhin, pero gagawin ko lang siya sa kabila. Ito. So, isi-select ko lang yung handle. First step is select the handle, and then right-click on it, and then bind to plane. I-select mo ngayon yung boundary plane. Ayan, boundary plane. Ibig sabihin ng boundary plane, yun yung pinaka-box plane. Ito, yung pinaka-boundary. And then, click mo lang siya. Makikita mo may 1,000 uli. So, ngayon, mag-add ka uli ng parameter. Kopyahin mo yung 1,000, and then equate mo yung P2 sa D4 equals to P2. And then that's it. Meron na tayong dalawa. So, pwede mo siyang lagyan ng pangalan. Let's say, block from start. Okay? So, block from left. Okay? And then yung isa is block from right. And then that's it. Kung meron tayo, ngayon, kung papalitan natin siya, 500, and then, mapapansin mo rito, nag-a-adjust na siya kapag pinalitan natin ng parameter. So, that's the parametric component. Okay? So, pakitry, ilagay itong block na ito, 15 by 500. 15 by 500. Actually, pwede nyo namang i-pick yung dulo-dulo. Then, i-adjust nyo na lang later kapag naglagay tayo ng parameter. Okay. Any question? Kung wala, let's try it. And let me know kung meron kayong tanong. Ha? Okay. So, kung tapos na tayo dito, can you add parameter? Paki-add ng parameter. Add ng parameter. So, pag nag-add tayo ng parameter, meron tayong P3, di ba? P3. Sige, P3, tama? May P3 na tayo? Mag-add kayo ng parameter, P3. Okay, P3. So, under ng P3, punta kayo doon sa length. Itong length. Itong length, pakipalitan ng profile. I-click nyo yung length, palitan nyo ng profile. Okay? Pwede nyo i-select and then you type yung P. Yan, profile. Type mo lang yung P, lalabas yung profile. Okay na lahat? Sir, okay na? Ngayon, anong profile ang ilalagay natin dito? Profile ng box. Profile ng box. So, itong profile ng box is ano ba yung profile ng box? Pwede nyo i-copy rito. Copy. And then, i-paste nyo rito. Paste. Copy-paste. Yung profile ng box. Okay? And then, dito sa show, ilagay nyo rito, profile pala ng black, lagay nyo dito is black profile. Black profile. So ngayon, pag pinalitan natin to ng 2,000, wala pang nangyayari. Okay? Wala pang nangyayari. Kasi, hindi pa siya naka-equate dito sa ating profile. So, 1,500 by 500. So, ngayon, paano ngayon natin to ililink dito sa profile na to? Naalala nyo yung custom component browser natin? I-refresh nyo siya. Refresh.
Okay? So, kapag in-refresh nyo yung custom component browser, doon sa kanan, refresh, i-select nyo yung block. Okay, select nyo yung block. Di ba? Lalabas yung part. Itong part na to, ito yung block. Ito yung block na yon. So, under ng part, i-extend nyo yung part, and then general properties. Okay, general properties. And then, under ng profile, right-click, add equation, and then P3. P3. And that's it. Meron na tayong okay? Meron na tayong control sa ating profile. Yeah? So ngayon, tingnan natin ha. Pag ginawa ko tong 2,500, enter, change na siya. 1,000. Once na meron na tayong block dito, lagyan ngayon natin siya ng option ng yes or no. Halimbawa, anong option yung yes or no? Minsan merong bridge deck na hindi kailangan ito, then tanggalin natin. Diba? So anong gagawin natin? Kindly add again, add parameter, so P4. P4. So doon sa P4, makikita nyo rito sa value type, i-type nyo lang sa keyboard yung Y. Yes, no. Okay? Yung P4, gawin yung yes, no, and then by default, gawin nating 1 ang value. Ano yung 1? Okay. 1 means yes, no means 0. So by default, meron siya. Okay? Kaya pag create natin, automatically meron siyang block. So later on, tatanggalin lang natin siya by choosing no. Okay, and then yung ating label in dialog box, lagyan natin with block and then question mark. Yeah. With block, then question mark. So ibig sabihin, doon sa dialog box natin, makikita natin with block, question mark, and then you will say yes or no. Okay? Now, P4. Remember yung P4. Copy nyo yung P4. And then, dito sa custom component browser, iselect nyo uli yung kanina, di ba sinelect natin yung block? Nag-highlight siya dito. Nilagay natin sa profile. Tama? Sa simula niyan, makikita mo yung creation. Yung creation. Right-click mo doon sa creation. I-add mo yung P4. P4. Okay? And done. So add nyo lang yung P4 and okay na yon. Then i-close na natin yung ating custom component. Okay? Close it. And then say yes. And then okay. There you go. So ngayon, kung mapapansin mo, kapag ipinik natin itong custom component natin na ito, meron na siyang option dito. Oh. Nakita nyo? From left, let's say 500. From right, 500. And then yung block profile, yung size niya. And then modify. And then kung ayaw mo, lagyan natin siya ng no. Modify. Okay? Yes. Modify. So yes, no. Lalabas siya. Then modify. Okay? So we're done here. So once na meron na tayong na-copy natin yung ating crosshead, pier at saka foundation na ginawa earlier, ang gagawin natin is ise-select lang natin siya lahat. Select all. Naka-select all ako. By the way, before you select all, ang gawin natin is maglagay tayo ng online points. Online points dito sa gitna. Yan maglalagay ako ng online points sa gitna kasi itong point na to, ito yung pinaka-insertion point ko. Okay, later, doon sa ating alignment. Okay, look. Select natin lahat. Okay? Once na ma-select natin siya lahat, punta ka uli dito sa custom component. Define custom component. And then this time, balikan uli natin yung custom component part.
And then maglagay tayo dito ng name ng, let's say, RP Pier. Sorry. RP Pier. Pier. Okay? Pero this time around, kailangan nating pumunta doon sa Advanced tab and then tanggalin natin yung check ng center of the bounding box in positioning. Okay? Ano yung ibig sabihin ng center of... Kanina kasi, yung ating, tawag dito, yung ating bridge deck, di ba nag-click tayo ng, what do you call that? Bind to component. Nakita nyo yung box nandoon sa center. Nasa center siya, di ba? Dito, tatanggalin natin yung check na yon para yung ating binding sa component na andon siya sa mismong point. Sa top nito. Okay? Pero anyway, hindi naman natin gagamitin na yon. Basta kailangan lang natin tanggalin yung check nito. And then balik ulit tayo dito. Meron na tayong name and then next. So in the model, select the objects. Next, dahil na-select na natin. So pick the part position. Ito yung 1. And then yung 2 is yung midpoint dito. And that's it. Finish. So, kung mapapansin natin, RP, add to favorite. Ito na siya. So look, pag ikinlik ko to and this one, medyo matagal dahil may reinforcement ako. Ayan. Nasa baba na siya. Oh. Kasi nga, ayan, click ko to. So wala na tayong gagawin dito. Gusto ko lang siyang gawin sa custom component para ma-call ko yung buong pier, crosshead, foundation sa isang file. Pero wala na tayong gagawin na maliban na later on gusto mong magkaroon ng changes sa size, then you can add parameters. Pero at this point of time, hindi na natin gagawin yon. Ang ginawa lang natin is para ma-call siya sa loob ng bridge creator. Okay? So meron na ngayon tayong pier at saka bridge deck. Ibig sabihin, pag ipinik ko tong 1, 2, ayun na yung pier. And then yung bridge deck ko, eto naman, 1, 2. Ayan, ayun na yung bridge deck ko. So this one, I can put the position on the front.